Magandang kanta ito, Loyalistang Bangag, no? Ito ay sinulat ni Dugong Maharlika. Meron din ito sa Spotify, saka sa YouTube Music, at saka ano to? iTunes. Sige, pakinggan muna natin to. Oh yeah, oh yeah. Yeah. Ay nahay sa propaganda. Mga loyalistang bangag, may sarili mundo kasama bangag nilang presidente. Sila'y mga nakapula parang uniform sa eskwela. Sinasamba ang pamilyang bangag na parang telenovela. Mayaman daw sila sa talino pero naniniwala sa fake gold na kwento na kahit sa propaganda di na kailangang suminghot. Oh my ghost project pero si bangag wala daw alam dito. May nawawalang bilyones, ingay politika lang daw. Walang programa, hindi mo lang daw get. Sa utak nila si Junior ay best of the best. Yeah. Mga loyalistang bangag, bilib na bilib sa amo nilang adik. Mga loyalistang bangag, may mata pero bulag sa katotohanan. Mga loyalistang bangag, hay na hay sa propaganda. Mga loyalistang bangag, may sariling mundo kasama bangag nilang presidente. Plano, programa? Ha? Ano yon? Basta ano ang slogan nila, BBM lang tayo. Kahit bahana sa kaliwat kanan, kasalanan ni Tony Duterte, hindi ng Marcos namin. Kahit walang nagawa, grabe achievements, pero puro posters lang palang improvements. Sa tuwing may kritisismo sila'y nagwawala. Laging sabi BBM is the best, sumingot the best. Mga loyalistang bangag, bilib na bilib sa amo nilang adik. Mga loyalistang bangag, may mata pero bulag sa katotohanan. Mga loyalistang bangag, hay na hay sa propaganda. Mga loyalistang bangag, may sariling mundo kasama bangag nilang presidente. Sabi nila, he's not a weak leader, super strong, pero halos lahat ng kabinet mas sumaas ng boss. Pag may kontrobersya, relax, orchestrated ito. Pero bakit parang pamilyar ang modus na to? Krimen tumataas, hindi totoo yan. Korupsyon kaliwat kanan, hindi namin nakikita, fake news yan. Parang teleserye na hindi matapos-tapos, pero high na high pa rin daw kahit talo sa ratings. High na high, mga loyalistang bangag, bilib na bilib sa amo nilang adik. Mga loyalistang bangag, may mata pero bulag sa katotohanan. Mga loyalistang bangag, hay na hay sa propaganda. Mga loyalistang bangag, may sariling mundo kasama bangag nilang presidente. Scroll lang ng scroll parang walang hanggan. Share and share kahit mali ang laman. New golden era kahit dilim ang nakikita. May filter kasi ang mundo nila. Mga trolls, hashtag dito, hashtag doon, pero bakit wala pa ring pagbabago ngayon? Mga loyalistang bangag, bilib na bilib sa amo nilang adik. Mga loyalistang bangag, may mata pero bulag sa katotohanan. Mga loyalistang bangag, hay na hay sa propaganda. Mga loyalistang bangag, may sariling mundo kasama bangag nilang presidente. Kung may kilala kang ganito, wag ka na magulat. Sa social media sila nagkakalat, pero sa dulo iisa lang ang mensahe ng awit na rito. Magising na sana sila, mamulat sana ang kanilang mga mata. Wag puro bangag, sana'y lumiwanag din, para naman may pag-asa pa ang Pilipinas natin. Mga loyalistang bangag, bilib na bilib sa amo nilang adik. Mga loyalistang bangag, may mata pero bulag sa katotohanan. Mga loyalistang bangag, hay na hay sa propaganda. Mga loyalistang bangag, may sariling mundo kasama bangag nilang presidente. Ganda. Ganda, galing. Sumulat nito, Dugong Maharlika. Ang sakit mo namang kumanta. Ang sakit ng mga lyrics mo. Siya. Sige, ito. Panimulan natin. Talaga nga naman, alam nyo, kahit nakakalungkot, yung balita kahapon, yung decision kahapon. Pero kahit ganun pa man, there is always a reason sa lahat ng mga pangyayari. Umiyak man tayo, normal, it's normal, but that's how
life is, no? Patuloy pa rin tayo. Meron at meron kapalit yan. Okay? Maganda. Sa madilim na bahagi, laging may liwanag na nag-aantay. Anyway, VP Sara, straight 3 years. Maganda ang kanyang record dito sa COA, no? Ito po, sumulat ang COA at meron siyang award, no? Sabi dito is, we are pleased to transmit the annual audit report on the Office of the Vice President for calendar year 2024 in compliance with Section 43 of the Government Accounting Code. Ayan. The attached report consists of the independent auditor's report, the audited financial statements, the observations and corresponding recommendations, which were discussed with concerned management officials and staff, and the status of implementation of prior year's audit recommendation. Actual amounts for the year then ended in notes to the financial statements, including summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly. Di ba maganda? In all materials respect, the financial position of the OVP as at December 31, 2024 in its financial performance, cash flows, changes in net equity in comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements including the summary of significant accounting policies in accordance with international public sector standards. Basis for opinion, we conducted our audit in accordance with international standards of Supreme Audit institutions. Our responsibilities under those standards are described in the auditor's responsibilities for audit. Sabi niya dito, we are independent of agency in accordance with revised penal code. Sabi niya, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate. Hindi nyo makita kasi cut siya, pero hindi nyo mabasa, pero basahin ko na. Sabi niya dito sa huli. Ayan, we believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Ayan, sa makatuwid, ang ibig sabihin yan, pasado, straight 3 years ang Office of the Vice President when it comes to the Commission on Audit. Aliwas yan sa kanilang kine-question na lustay daw siya. Diba? Kung lustay ka, hindi ka makakakuha ng pasadong grado, high grade from the Office of the Commission on Audit. So, yan po ay good news para sa atin kasi that would negate or yung that would counter the accusation na siya po ay corrupt. Magbalita nga rin sila sa Office of the President kung ano yung labas, 'di ba? Kasi tingnan niyo, from the Office of President, hindi mo talaga matatawaran na meron at malawakang corruption ang nangyayari. As stated nga dito kay Congressman Leviste, no? Siya mismo nakakita ng ebidensya na lahat ng ahensya ng gobyerno may insertion. Pwera na lang si Vice President Sara Duterte. Panoorin natin ito. Opo, actually, kahapon lang kausap ko ang isa sa kanyang team at ako po ay talaga si Vince Dizon to team daw ni Vince Dizon. Ang unang-una, rumirespeto sa sipag at sa aksyon ni Secretary Vince, pero nauunawaan ko din na medyo ipit siya dahil siya ay isang appointed official serving at the pleasure of his appointing authority. So baka hindi siya makakasagot ng mga tanong na hindi siya authorized na isagot. Hindi siya makakakanta kasi hawak siya sa leeg. At the truth is, meron listahan
na meron siya, nakita ko na nasa central office ng DPWH sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral, pero marami po kasi yung mga pangalan na nasa listahang ito. Siguro hindi po nakakagulat sa inyong listeners na marami pong mga senador at congressman ay nasa listahang ito. Pero yung mas nakakagulat siguro pag lumabas ang listahang ito ay marami din pong mga cabinet secretaries, undersecretaries at iba pang mga opisyal sa executive branch. Nako, baka nga kasama si Vince D. Sabihin mo nga baka kasama si Dizon dyan. At I guess above the pay grade of appointee Grabe, no? to disclose this list. And I would just say na siguro sa loob niya gusto niyang ilabas ang listahang ito para transparent tayo. Pero baka hindi lang siya authorized na ilabas ang listahang ito. Hindi siya authorized o hindi talaga pwedeng sabihin. Kasi syempre, Martin Romualdez, Marcos Jr. yung nandyan eh. Insertion 100 billion, di ba sabi ni Zaldico? Tapos kasama din pala yung mga gabinete, yung mga secretaries at undersecretaries. Pero ang pinangalanan lang nila ay yung si Pangandaman at saka itong si Bersamin, Adrian Bersamin. What does that list prove? It proves po na marami talagang insertions sa NEP pa lang, which I think is something that people don't dispute. Ito naman po ay matagal nang sinasabi. Pero ang punto ko ay hindi lang siya based on informal arrangements. My point is that it's a very formal and well-documented system that is in a spreadsheet in the Grabe, no? Ginawa talaga nilang legal. Kumbaga, lantaran yung pangungurap yung ginawa nila. Hindi talaga yung patago. Ginawang formal yung informal. Talagang harap-harapan tayong kumbaga may spreadsheet daw, may mga ledgers, mga ganyan. Nakasulat, ito may proyekto. Kaya naman pala, sasabihin nila completed, pero pag titignan mo yung lugar, wala. Never, is non-existent. Diba parang, talagang ginawa nilang norm, parang normal na lang. DPWH Central Office. Parang sindikato talaga ang dating. Yung sindikato kasi patago. Ito hindi. Kung nakalagay talaga doon magkano ang porsyento nino. Opo, kasi sa daming mga proyekto sa DPWH, paano mo malalaman sino ang pwedeng pumili ng contractor, di ba? Ang katotohanan po kasi, sa mga projects na ito, hindi nga dumadaan sa bidding, di ba? Kaya sino ang pumipili ng winning bidder? Yung proponent. Ito yung kagandahan kasi talagang yung mga sinasabi niya, ito according to facts, according to yung spreadsheets, yung documents, yung database, kasi nakita niya mismo eh. Ang kagandahan nito, merong kagaya nitong si Kong Leviste in contrast doon kay Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga, di ba nagsasalita siya. Although alam niya at may evidence at may nakita siya. Kaya lang siya kasi, nadidegrade nila si Kiko Barsaga. Kasi parang madali siyang siraan na sabihin na, hindi, may tililing yan eh. Eto, hindi nila ma-counter ito. Hindi nila ma-counter itong si Leviste kasi hindi mo madaling masabi, hindi, may baliw yan eh. Kung ano yung sinasabi at ginagawa, hindi naman nagmi-meow-meow yan. So, hindi nila maano to. Kaya, tingnan nyo, ang tagal na nitong nagsasalita. Hindi nila ma-counter ito. At ayon sa database na nasa DPWH Central Office, binababa sa district engineering offices. Si congressman ito, si undersecretary ito, sila po ang pwedeng magbigay ng winning bidder na i-implement ng Bids and Awards Committee. At ito po ay ayon din sa aking karanasan dahil nung ako po ay bagong congressman, ang district engineer ng aking distrito ay nagbigay sa akin ng listahan through my staff ng 4 bidding na mga projects. At sa tabi ng bawat pangalan ng mga proyekto, meron pong proponent at meron pang iilan sa mga proponents na ito na meron na pong nakalagay na winning bidder nila bago pa ang bidding. This is supposed to be
subject for investigation. Pero bakit itong mga sinasabi niya, bakit parang hindi lumalabas sa ICI or hindi iniimbestigahan? Panay sila pangalan, Zaldico, umuwi ka na. Pero ito napaka-crucial itong sinasabi niya. This includes the former speaker at yung presidente mismo. You've seen the list, Congressman. One last, ano po, alas 7 na kasi. You've seen the list. How high does it go? Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Nako. Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang mga proponents dito. Nako. Siguro po buong gobyerno may insertion sa DPWH. Buong gobyerno. Buong gobyerno. Kaya naman pala, kailangan nilang himod puwet muna kasi kasama din pala sila itong mga masyadong mga madadaldal at todo depensa kay Marcos Jr. They are not only saving Marcos Jr. but also they are saving themselves. Kaya naman pala. WHNet. Oh my goodness. So paano yan? Yung ibang cabinet secretaries, yung dating ES ba nandyan sa listahan, Congressman? Ayoko po mag-single out ng mga individual. Yung sagot na ganyan, oo yan. Ano ba? Dahil sabihin na lang po natin, hindi lang senador at congressman ang may insertion. Baka maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Buong gobyerno. Okay, next na tanong ni Lungkot, partner, ano? Even pati yung presidente at vice president. Tanong niya, even presidente at vice presidente. Anong sagot? Meron din. Kaya nga. Si vice presidente pa wala. Palakpakan natin. Ang next na tanong, si presidente. Okay. Si presidente? Wala niyo, anong sagot? Hindi ko po masagot ang... Hindi niya masagot pero as good as yes. Meron. Kasi nga 'di ba? Zaldico, ito nga nagko-corroborate na. Mismong congressman ang nagsabi. Hindi man niya pinangalanan pero yung hindi niya diretsahan niyang sinabi wala si Vice President, wala. Pero nung tinanong yung presidente, hindi niya masabing, ay wala din. Hindi. Yung sinabi niya, hindi ko masabi yan, yun na yun eh. Ang inyong tanong, kasi ang gusto ko... Presidente? Si Vice Presidente pa wala. Okay. Si Presidente? Hindi ko po masagot ang inyong tanong, kasi ang gusto ko po sana ay ilabas na lang ng DPWH ang listahan. Hindi nga nila may labas. Ano ka ba? Ikaw na nagsabi na, baka hindi nila mailabas kasi mas mataas pa sa kanila yung nandun na pangalan. At hindi niya mailabas. Sabi mo nga dahil walang permission, parang ganun. Pero as good as hindi mailabas kasi amo nila ang involved dyan. Yan appointee. Hindi, pero kung hindi ilalabas yan, ilalabas mo ba? Ayun ang tanong. Good question. Baka kung... Kung naman, lubos-lubusin mo na. Huwag kang mag-stop. Diba, the mere fact na sinabi mo na wala yung vice president. Napaka-diretsaan mo sinabi yung wala yung vice president. Tuloy-tuloyin mo na. Huwag tayong mag-stop yung, alam mo yung ginagawa nila dyan na nag-stop na sila kay Zaldico. Tuloyin mo na. Hilingin nila na ilabas ko. Ay, hinihiling namin. Bilang taxpayer, hindi hiling namin. Okay. Pero pwede rin po, Kong, na yung pinakamatataas na sinasabi mong mga opisyal ay ginamit lang ang pangalan? Actually, ang maganda, ipaliwanag ni Yusek Cabral at ni Secretary Bonoan ano ang list na ito. Kasi nasa computer lang sa opisina nila eh. Kasi sila po ang nag-encode ng mga line items sa national expenditure. Delikado tayo dito. The last time I heard Senator Marcoleta said, nawawala daw yung files nitong si Yusek Cabral. Patay. Nandun yung mga pangalan ng presidente. Program. So, I think sa Senate hearing, si Yusek Bernardo
in charge of the technical services, if I'm not mistaken, of DPWH and operations, yung naging star witness. Pero si Yusek Cabral ang mas marami pang alam tungkol sa mga insertions sa budget. Uy, patawag na yan. Pati si Bunuan, maraming alam niyan. Okay. Yusek tuloy. Alam nyo na, di ba? Yan yung sinasabi natin na dati, historically, magnanakaw eh. Mismo si Presidente, sabi nga ni Duterte dati, no? Alam nyo, kung hindi lang naging diktador itong tatay, best president to eh. Pero sinira niya kasi diktador. The mere fact na diktador ka, andun lahat yung pagnanakaw, nilimas ang kaban ng bayan. To the point na merong mga mass deaths, abuse nung time na yon. Kaya nga nung namatay siya at ibinalik sa Pilipinas, hindi yan pinalibing sa libingan ng mga bayani. Ang daming may ayaw niyan na ipalibing sa libingan ng mga bayani. In fact, ito nga si Kiko, no? Ano sinabi niya? Uhukayin daw niya during that time. Tingnan nyo. Napakalungkot itong pangyayaring ito na sa araw na ito ay nilibing ang isang magnanakaw at diktadura, dating diktadura. Inilibing daw sa araw na ito ang magnanakaw at diktador. Diba malungkot sila? Alam nyo yung lungkot na nararamdaman nila. Yan yung lungkot na nararamdaman natin ngayon na hindi pinagbigyan ng interim release si Tatay Digong. Yang lungkot na yan ay saya nila Marcos Jr. noong araw. Saya nila at lungkot nila. Sabi pa nito, ano sabi mo? Huhukayin mo? Sa libingan ng mga bayani. Ang overall objective is how do we remove his body there legally, and that is something that we have to work on. Talagang meron silang plano na tanggalin doon. Hukayin ulit, exhume ulit doon, tanggalin at ibalik doon sa Ilocos Norte. Pero ito yung talagang pinakamalaking nagawa ng isang presidente sa isang pamilya na matagal nang inaantay at inaasam na mapalibing ang kanilang tatay sa libingan ng mga bayani na ikinalungkot ng mga progresibong grupo na ito. 'Di ba? Na hindi pinagkautangan ng loob nitong si Marcos Jr. Balikan natin. Try natin balikan nung mga panahon na yon na isang Duterte lamang ang merong bayag. Merong political will. Hindi na alintana yung mga sasabihin at gagawin plano ng mga taong yan. Matupad lang yung kagustuhan at yung pinangako niya. Ipinaliwanag naman ni Pangulong Duterte ang dahilan kung bakit na pumayag ito na ipalibing na sa libingan ng mga bayani si former President Ferdinand Marcos. Narito ang hataw na balita ni Marge Navarro. Nagdesisyon na si Pangulong Rodrigo Duterte na ipalibing sa libingan ng mga bayani si former President Ferdinand Marcos sa kabila ng pagtutol ng ilang mga grupo. At bagamat wala pang petsa at pinal na programa para sa gagawing paglilipat sa labi ng dating lider ng bansa, tiniyak ng Malacanang na magkakaroon ng seremonyang karapat-dapat para sa isang Pangulo. Ipinaliwanag naman ni Pangulong Duterte kung bakit hindi nito itinuloy ang pangako noong panahon ng kampanya na kukunin ang opinyon ng martial law victims at magsasagawa ng plebisito bago magdesisyon sa issue. Well, you see, I will have to spend again so many billions. Because it would be like electoral process, you get the sentiment of the Filipino. I don't think that I'm ready to spend billions again for just in the matter of a burial of a president. Ito lang yun, tignan niyo yung difference. During that time, sabi ni PRRD, pakikinggan ko rin yung mga boses nung mga biktima nung panahon na yon. Pero hindi na niya tinuloy yun.
Basta inisip na lang niya, ito, kailangan nang matapos ito. Kailangan na natin gawin. Una yun. Pangalawa, it's because kailangan niyang mag-spend pag itutuloy niya yun. Para ka nang magkakaroon ng election yan eh. Kasi kukunin mo yung boses ng lahat ng mamamayang Pilipino yan eh. So, naisip niya yon na, alam mo yon na, nung time na yon may mga umiiyak na mga biktima ng human rights na, alam mo yon na hindi na niya kinonsider yon. Hindi niya pinakinggan yon. Ang pinakinggan niya yung itong pamilya Marcos. Ngayon, fast forward natin ngayon. Ang pinakinggan sa lahat ng mga ginawang pinagkautangan ng loob, no, nitong Marcos Jr. kay PRRD, hindi niya naisip yung nagawa ng isang Duterte. Alam mo, ang ginawa niya kabaliktaran doon sa ginawa ni PRRD, na hindi niya pinakinggan yung mga ano. Pero itong si Marcos Jr., kinampihan pa niya yung mga nagbubunyi kahapon na biktima daw ng drug war ni PRRD. Mga kasama niya ngayon ay yung mga dating ayaw ipalibing ang kanyang tatay sa libingan ng mga bayani. You could imagine that? Can you really... I could not think of any valid reason kung bakit ganun ang ginawa niya. Oh, ito pa, sabi ni PRRD, katabi pa niya dito si Senator Jaime. It's Ferdinand Marcos and the nation. Sir, why do you think he deserves to be in the libingan ng mga bayan? Because he was a great president. He was a great president. He was a hero. Ano yung sabi nila na hindi daw totoo eh. Wala naman na silang pinapalabas na except that a mother statement. Wala. I said that bakit tayo why don't we heal the alam mo, diba? Why don't we heal? Ang ginawa ni PRRD gamutin ang sugat. Ang ginawa ni Marcos ngayon, lalo niya tayong dinivide. Look at the nation now. Tingnan niyo ang Pilipinas ngayon. Hati. Hindi lang hati, magulo talaga. Kasi ilang faction na ng grupo dyan sa Pilipinas eh. Dilawan, Kakamping, Pula, at mga Duterte supporters. So, ano na yan eh. Meron pang mga rebelde. Hindi ko na mawari ang kaguluhan sa Pilipinas. The Filipino nation who wants to see something good come out of it. Sir, yung others took it personal. Hindi dapat gano'n. Sir, what would you say to people who will criticize you because of the supposed abuses that happened during the Marcos regime? They might be displeased, to say the least, about it. I don't think so. Sir, why? Why? Because he said he did something good for the country. Yung sabi lang dito. Something good for the country? Ito ba si PRRD? Wala ba siyang good na ginawa for the country? Ang dami. Mamaya i-list natin, enumerate natin ha. Ito dapat, ganito yung dapat maging grateful ka doon sa mga nagawa ng tao sa iyong pamilya. Dapat ganito. November 8, 2023, you were quoted as saying, you were in the Senate, through thick and thin, I'll stick with the Dutertes, right? You said this last year. Yes, I will never forget, and I will always be grateful for President Duterte final allowance of my father's being buried in the libingan ng mga bayani. Mm-hmm. So, malaking utang ng loob namin doon at hindi ko kailanman makakalimutan yan dahil hindi naman popular yun na desisyon. Talagang naglustay rin siya. Hindi popular, walang nakagawa noon na maliban lang sa kanya. Ang political capital dyan, maraming galit, maraming nagsasabi, hindi tama. So I'm very grateful for that. Maliban doon, hindi dahil kaibigan ko, no? Although kaibigan talaga namin yan, maliban doon, talagang kaibigan ko sa pananaw. Like my father, he is very insistent on an independent and sovereign foreign policy. He's very proud to be Filipino. So you don't agree. But you don't agree with your brother's foreign policy now? Well, I have issues with allowing all the EDCA sites, officially 5 plus 4. Many say it's actually 17.
I think they will be targets for unnecessary So, attacks. yan po, no? Grabe. Pag binabalikan natin yung mga nagawa, no? Sa totoo lang. Ito pa, merong mas detailed pa na kwento ni Senator Amy during interview with Doc Willie Ong, at dito madidescribe dito ni Senator Amy yung paano nagkakilala, anong pagkatao talaga ni PRRD noong bata pa siya, nung magkakilala kasi syempre tatay dating kabinete yung ng Marcos Sr., yung tatay ni PRRD. Ako, kay Presidente Duterte, magkasama kami sa Congress, classmate ko po siya. Congress? Oo, sa Congress. Nung nag-umpisa ako, nag-graduate siya, nag-expire siya bilang mayor, tumakbo ng Congress. Ayaw na ayaw niya sa Congress, bored to death. Ayun, kaya na-meet ko siya. Masaya yun nakakatuwa. Tapos, yung papa niya pala, nalaman ko, nagsilbi sa kabinete ng father ko. He was the first Mindanao cabinet member the late Vicente Duterte. He was the cabinet member for what used to be called the General Services. Yung National Printing Office, siya nagsimula. Philippine Mint, yung gumagawa ng pera. Siya nag-umpisa lahat noon. Oo, magaling. Oo, kilala siya ng daddy ko kasi matalik na kaibigan ng papa ko, si Senator Almendras, pinsan niya. Okay. Oo, magpipinsan yan Tapos si Senator Almendras, yun, barkada ng papa ko, and nakilala niya si Vicente Duterte. Sa bandang huli, nung tumakbo yung tatay ko bilang Pangulo, ang nanatiling governor lang sa kanya, sa buong Mindanao yata, dalawa, iisa na doon, si Governor Duterte. At that time, nakita mo na ng talent. Si Presidente. Hindi! Hindi! Wala sa isipan ng lahat. Kasi so kalog and so kakaiba. Pero at the same time, kitang-kita mo na mahal siya ng tao talaga. Mahal siya ng lahat ng tao mula itaas hanggang kahit baba. Kahit pala noon pa pala talagang popular at mahal ng tao. At saka kwan siya. Matapang. Oo, sinasabi talaga niya kung ano yung dapat at nakikita niya kung anong kailangan ng tao. Walang palabok, walang ek-ek, walang drama. Basta hindi tama yan, ganito. Ang tapang niya Dire-diretso, simple lang, ganun. So, hindi kayo nagulat nung naging president? Nagulat pa rin. Binibiro ko nga talagang, kung ang ama ko ay ginuhit ng tadhana, magiging pangulo kahit anong mangyari, pipilitin, siya talagang nagtago sa tadhana. Ayaw niya nandun siya sa Davao. Sabi niya, probinsyano siya. Tapos, presidente na nga siya, gusto niya tawagin mong mayor. Natatawa daw siya sa sarili niyang president. Tapos, nung naging president siya, nabalita din na pinalibing niya yung... Yes, yun. Doon talaga. Paano nangyari yan? Malaking bagay po sa atin yun sa amin yun. Kasi nakailang taon na, wala talagang maglakas loob na Pangulo. Nag-effort si Presidente Era, pero talagang... wala talagang naglakas ng loob. Tignan nyo yun. Grabe talaga. Hindi ko talaga lubos maisip. Sobrang kademonyohan ng presidente ngayon na to. Walang nangahas. Walang malakas ang loob na gawin yun. Yung pa ang kanyang pinakidnap. Magulo talaga at grabe ang negative. At parang hindi pa napapanahon. Ang nangyari, nung pumunta si Presidente Duterte at that time mayor sa Ilocos, pumunta siya doon sa puntod ng tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, president na siya. Wala pa, nangangampanya pa lang siya. Umiikot pa. Hindi pa nga siya nag-declare pa, hindi pa nga nakafile Umiikot siya noon, October 2015, naalala ko. Oo, pumunta siya. Tapos sabi niya, ba't nakakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo? Sabi ko, paano walang maglibing? At ang habilin ng ama ko, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libingan ng mga bayani. Kahilingan ng tatay nila yon. Sino ang tumupad?
Gusto nga ng nanay ko at ako, sabi na, miski saan na lang dyan, meron namang ibang lugar. Hindi, yun daw ang habilin. Baka magalit sa atin, gano'n. Alam mo naman yung mga matatanda. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertihin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, tinupad niya. Sigurado ka ba? Marami nang nag-try, sabi niya. So, na-promise niya? Sabi niya, nasa batas naman, di sundan lang natin ang batas. Wala naman akong ginagawang kakaiba. Ayun. Diba? And he could have been impeached, sa totoo lang. Or people have, maybe, baka nag-rally sila during that time. Pero hindi niya alintana. Yung pinangako niya, tinupad niya. Tapos ginawa niya talaga, nagulat na ako. Yeah, pag-upo niya nung May 2016, dire-diretso November 2016, linibing na. Yeah, so malaking utang na loob yun at talagang tinuturing ko malaking utang na loob. At makita ko naman yung sinseridad niya, hindi lang... Grabe no, yung pinalit ni Bongbong. Sobra talaga kung iniisip. Grabe, nakakapanlumo, nakakalungkot talaga, sa totoo lang. Imagine, 80 years old na siya ngayon. Tapos, grabe, yung wala man lang yung kahit wag nang bilang kaibigan natin na redor, kahit bilang tao lang. Kasi itong si Marcos Jr. na presidente ngayon, siya lang yung may power na mag-grant yung interim release. Ako naniniwala ako na hindi yon decision mismo ng ICC, kundi yun ang pinag-usapan nila kasi yun yung deal nila. Pero oras na sinabi ng presidente ng Pilipinas, hindi. Bigyan nyo ng interim release. Tatanggapin ko dito sa bansa namin kasi dito naman talaga siya. Hindi siya flight risk. Pag sinabi ng presidente yan, it's all in his hands, sa totoo lang. Just like yung nangyari sa tatay niya, yung ginawa sa tatay niya. It's all in the president's hands. Kahit magbigay pa ng ang Korte Suprema decision, kung hindi i-implement ng presidente, wala din yun. Sabi ko nga, ang daming mga decision, finality na decision ang Supreme Court. Pag hindi rin in-implement, wala din. May decision laban sa nanay niya, hindi rin in-implement because of humanity. Matanda na. Pero dito, sa totoo lang, isipin mo pa lang na ganun ang ipinalit yung mama, 80 years old, nandoon hanggang ngayon, mag-isa niya doon. Yun lang yung bukod tanging tao na nangahas ipalibing ang tatay nila. Sa amin, sa pamilya ko, kundi sa pagsisilbi niya sa taong bayan. Lately ba nakakausap pa kayo? Minsan, nakikita ko pa rin kasi madalas ako sa Davao at namamasyal naman sa Manila yan paminsan-minsan. Mula nung 1986 Tapos, hindi lang yan. Marami pang pinagkakautangan ng loob yan. Isa dito is yung yan. 2021, medyo pa yan sinong tatakbong presidente. Pero ang forefront or yung front runner during that time is si Sara Duterte. Everybody was aiming to become the vice presidential candidate under Sara Duterte during that time. At ang isa sa pinakamatunog ay si Bongbong Marcos. Because nga, di ba, sabi nga nadaya siya noong 2016. Kaya gusto niyang tumakbo ulit as vice president. Pero medyo mahina siya kung wala siyang kakapitan. Ang naisip nila, with the initiation of this ate, ay si VP Sara. Balikan natin ito. Talagang magulo, no? At pati kasi hindi ito magiging presidente kung hindi dahil kay Sara. Ay, no. Sabihin ko na yung totoo, nagulat talaga kami. First time siguro nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas na yung frontrunner, si Inday Sara, hindi nagpila. Kaya nagulat kami lahat, akalain namin talaga na siya ang tatakbong presidente, tapos ang pangarap lamang ni Bongbong, maging bise, magkatapos. Pangarap lamang,
Tandem. Naalala niyo na, pagpuntahan sa Davao, liniligawan si Mayor Inday na sana sila na yung bise. Pero wala naman nag-isip, hindi namin akalain na talagang hindi pipila. Yun, medyo sideline talaga lahat. Nagulat talaga. Nagulat tayo. Nagulat sila. Kasi kung tumakbo si Sara, hindi yan presidente ngayon. Tapos na yung career niya. Mundo nung hindi pumila. Tapos, ang sinabi na lang ni Mayor, Bongbong, tumakbo ka na. Sabi niya, tatakbuhan ko. Kumbaga yung trono, binigay na lang sa kanya. Easy peasy, man. Ganun kadali. Sabi niya, biruin ninyo, ang lamang nila ni Lenny, 200,000 lang. As in. Kumbaga, very thin, slim ang margin nila. Ganun kahina si Marcos Jr. Kaya yung mga tanga at mga bobo na nagsasabi na ang nagpanalo kay VP Sara ay si Marcos Jr. Sobrang bobo nyo talaga, promise. Presidente na, hindi na ako tatakbo. Okay. Kami. We're really not ready, but Mayor Inday said she's not proceeding. Kayo na ang tatakbo. Bongbong, tumakbo ka na. Sabi ni Bongbong, wala akong slate, wala akong partido, pambira. Walang slate, walang partido. Kumbaga, ganun. Ang hina mo. Wala siyang partido. Anong ginawa ni Inday Sara? Vice President. Basta pumila ka na at ako'y hindi natatakbo. So, that's actually literally what happened in all honesty. Sabi ko sa Cebu. And now, nagkakagulo kasi I don't know, sa swerte naman, for some reason, ito si Bongbong naman, yung aking kapatid, nagugulat din kami, leading far and away sa iba't ibang survey. So, yun na yun. Nakakatuwa nga kasi yung hindi pinaghandaan, andyan bigla. Siyempre, nag-slide down siya si VP. Pero ngayon ba, Senator Amy, wala pa rin ho ba siyang napupusuan ng Vice President? Tsaka hindi pa rin ho mapupuno yung kanyang Senate slate? Or yan po ay nung hindi pa na-finalized. Nung hindi pa nila na-convince si VP Sara. Talagang pinuntahan nila doon sa Davao. Mag-vice presidente ka na lang, please. Ano nangyari? Nagka-31 million siya. Yung mga nagsasabi na siya yung nagpanalo kay Sara Duterte, hoy, mayaya naman kayo. Mas malaki nga yung boto niya kung tumakbo yun, edi tapos na kayo. Anong ginawa niya nung siya ay naging presidente? Wala siyang ginawa, kundi mag-credit grab. Kung hindi siya magka-credit grab doon sa mga nagawa ng mga iba, ang gagawin niya, sisiraan niya yung past administration. Isang sa credit grab niya is kasi hindi niya natupad yung 6 million or yung 1 million pa bahay every year. Nagka-credit grab na lang ang pinagagawa niya. Tingnan niyo ito. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang solar project sa mga pabahay ng gobyerno sa Cavite na pabahay daw ng gobyerno. Pagmumula ng sapat na kuryente. Tuwang-tuwa na naman ang mga loyalistang pangak, pabahay daw ng gobyerno, tapos naka-solar pa, laki tipid ng mga beneficiary, less ang babayaran ng kuryente, tapos pinabahayan pa sila ng gobyerno. Pero teka lang, news agency ng administrasyon ang nagbabalita. Natural biased at posibleng fake news na naman yan. PTV. Hindi gulong o antena. 3 solar panel ang nakalatag sa bubong ng bawat bahay sa subdivision na ito sa Naik, Cavite. Bahagi ito ng ningning 6.55 megawatt solar rooftop power facility na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Ininspeksyon lang. Ganun ang ginagawa ni Marcos ngayon. Nag-i-inspect ng mga proyekto ng may proyekto. Kagaya yung lately lang, yung kay Yorme. Yung mga vertical housing ni Yorme, nag-inspect si Marcos Jr. doon. Ano ilalagay nila doon? Yung logo niya, yung pangalan niya. Marcos Jr. ngayong araw. Solar project ito na layong makakuha at makapagbigay ng malinis at maasahang supply ng kuryente. Gamit ang bubong ng nasa 2,000 kabahayan sa ilalim ng socialized housing program ng Pag-ibig at Pasinaya Homes, kinabitan ito ng mga solar panel na nag-absorb ng liwanag ng araw na nagiging kuryente.
Papalo sa 6.55 megawatts na kuryente ang maaring makolekta na kayang makapag-supply ng kuryente sa halos 26,000 kabahayan sa Metro Manila at mga katabing probinsya. Kaya naman pala galit na galit ang mga home. Oo nga, pag tingnan natin yung mga comments, ayan, sabi niya. Sabi pa nung tanga, ano kayo ngayon? Sabi, BBM lang malakas, sana all diehard fan tanga. Sabi, wala na tayong masaan sa matinong ginawa ang ating Pangulo. Sabi niya, pati project ng iba, ninanakaw din, sabi dito. Sabi naman ng isa, porket presidente, feeling lahat project niya na. Sabi niya, kaway-kaway naman, aba, parang 2 seconds lang yung clip. Pag umabot ng 3 seconds, nakakahiya na. Grabe talaga, no? Grabe. Hindi naman daw hindi naman. Aray ko, si Boy Bangag, naging si Boy Angkin. Ang galing talaga ni BBM. Mag-isip, patunay lang na hindi lang pondo ng isang gobyerno ang kinukuha, pati proyekto ng private company kinuha rin. Unlike kay PRRD, ito, tingnan natin ito lang ito. Rappler pa mismo ang nagbalita nito. Balikan natin yung mga proyekto ni PRRD. Build. Ayan. Ito, binalita noong June 28, 2022. Tingnan natin yung mga ilan lang kasi sa sobrang dami hindi natin matatapos yung araw na ito, no? Mga flagship infrastructure projects ni PRRD. So una dito is yung improving Pasig River from Delpan to Napindan. Yan, completed siya ng 2018. At totoo ba yan? Tanungin niyo si Yorme. Ang cost niyan is 1 billion. Biruin ninyo, 1 billion kasi grabe na, talagang hindi lang 1 billion yung mga yung corruption ngayon, talagang sobra. Ito, tingnan nyo, marami tayong magagawa sa 1 billion pag hindi kinurap. Okay? This is under the funding of ODA, no, Japan Official Development Assistance. Sabi niyo, hindi, Japan naman yan eh. Hindi rin, kasi kahit sabihin na natin, okay, funding source nito ay ODA, syempre babayaran pa rin natin yan, di ba? Assistance yan eh. Assistance, hindi naman lahat. Hindi siya full. So ngayon, kung may assistance from Japan, tapos corrupt yung leader mo, abay, kukurapin niya yung 1 billion na yan. Male-maleta na yan, kumbaga, di ba? Itong project na to ay Improvement Project Phase 3 na assisted by JICA. Ayan, JICA and the Philippine government work together on the construction and improvement of the revetment and the parapet wall along Pasig River. Ayan, sa Delpan Bridge yan. Tanungin nyo na lang si Yorme kung existing ba yan o hindi. Ito, Pulangi 4 dredging project yan. Completed ng 2018. Ang funding niyan, 244 million. Philippine budget. Pwedeng ibulsa yan kung gusto. Pero hindi po yan naibulsa. Kasi lahat naman ng mga yan nakikita natin ngayon. Kung completed, hindi po siya ghost. Kahit puntahan ninyo ngayon, meron yan. As straightforward as it sounds, this project was done to remove siltation in select section of Pulangi River in Bukidnon, which had affected the hydroelectric plant's power generation. Next, itong Sangli Airport. Inaugurated ito 2020. Okay, funding nito 1.44 billion. Ang funding nito galing sa GAA natin. Pwede yan ibulsa kung tutuusin. In June 2019, President Duterte ordered the Department of Transportation to transfer some of the flights from Ninoy Aquino from NAIA to Sangli Airport in Cavite. Malapit lang naman yan. In a bid to decongest the main gateway, President gave the DOTR a November 2019 deadline. Ayan. So, from June 2019, the DOTR fast-tracked the rehabilitation of Cavite Airport, upgrading the runway, constructing new terminal building na nag-accommodate sa 160. So, yan po. Ayan, na-inaugurate ito noong Feb 2020. Biruin ninyo, isang taon lang.
Hindi lang ata isang taon, ilang months na, 2019, inaugurated 2020, ayan. 2019, nag-dry run sila ng October 2019, nag-start sila ng June 2019, abay inaugurated kaagad ng 2020, Sangli Airport dyan sa may Cavite. Diba? This project was not part of original build list and was added in 2021 when it was tagged as completed. So, tag siya completed nung 2021. Kasi ito, syempre 2020 ay dry run lang po yon. Ayan. Next one is ito. Angat Water Transmission. Yan. Angat, ayan, completed ng 2020, 3.29 billion. Malaki-laki din kung tutuusin, no? From the Asian Development Bank, no? ODA. So, yan po ay syempre utangin natin yan, di ba? At least may napuntahan. So, 6.3 kilometer yan na tunnel. I think, ito yung ito, fourth tunnel yan eh. Nakita ninyo yung pumunta si Marcos Jr. ngayon na Tunnel 5 ata yung ngayon eh, yung ni tawag nito, ni Marcos Jr. ngayon. Kasi ito, hanggang fourth tunnel ito. Construction began in 2016. Ibig sabihin, yung transmission tunnel 1, tunnel 2, tunnel 3, tunnel 4, Duterte yan. Yung tunnel 5, tinuloy lang, syempre no choice. Tinuloy ni Marcos Jr. Tunnel 5, yun yung yung nag-inspection siya ngayon. Pero nag-start ito nung 2016 for 4 na tunnels. Pang 5 na tunnel yung ngayon lang, yung katatapos naman ngayon. Next one is Luzon Bypass Infrastructure Project. Completed siya. Wala pang 1 billion Philippine budget. BCDA built 2 landing stations in Baler, Aurora. Tingnan nga natin kailan ba ito natapos. It was supposed to be powered by 2019, sabi niya dito. But tech giants Google and Meta failed to get the approval of the United States government to land in Hong Kong. So dadaan pa ng Hong Kong muna bago Pinas. So hanggang ito ay ma-clear out, the US Federal Communications Commission granted the landing license in January 2022. So completed siya ng January 2022 na hindi na siya dumaan sa Hong Kong. So yung kable, I think yung internet cable ito, yung underwater cable, no? Next one is New Clark City Phase 1, completed ng 2019, 18 billion, malaki-laki po. At ito po ay yung nagamit nung Southeast Asian Games nung 2019. Biruin niyo, tayo po ang nag-host niyan. Talagang nakaka-proud, no? Kasi kahit sabihin na natin, okay, 18 billion. Tingnan natin kung ano yung gagawin ni Marcos Jr. ngayon sa kasi 2026 is tayo yung host ng ASEAN. Kasi dito 2019 tayo yung host ng Southeast Asian Games. Meron tayong ginawang ganito. 18 billion yan. Ngayon, siguro sa ASEAN naman, hindi mo naman siguro kailangan mag-ganon ng gano'n kasi hindi naman yan competition, no? Parang mag-host ka lang ng mga ASEAN countries na pupunta sa atin. Ewan ko kung anong gagamitin, no? Anong gagamitin kasi I think if I'm not mistaken, parang aabot ng 18 billion din ang budget for ASEAN, no? ASEAN. And actually, kanino ko ba na balitaan yon na meron palang in-insert na budget para daw sa ASEAN 2026 noong GAA 2025. Tapos ngayon sa GAA 2026 may insert ulit para sa budget sa ASEAN 2026. So ibig sabihin 2 beses, 2025 pa lang may insertion na para sa budget daw sa ASEAN kasi tayo yung host this coming 2026.
So, yan, kasi narinig ko yan na may nagsabi na senador ata yun. Next one is yung Clark International Airport. Ito, matindi ito. 14.97 billion completed in 2020. Nag-umpisa ito nung 2018. Ayan po. Napakaganda po ng Clark Airport ngayon, no? At it was turned over to operator Luzon International Premier Airport Development Corporation in January 2021. So, ito nakaka-proud talaga. Ang ganda na ng Clark ngayon. 2016 na start, natapos ng 2020. Yan. Yan, 2020. Next one is LRT2 East Extension. 9.7 billion. ODA. Ganun din. LRT2. Skyway Stage 3. Yan. Completed 2021. BGC Ortigas Link. Ayan, BGC Ortigas Link 2021 completed 5.72 billion. Alam nyo, mga ganitong budget noon, hindi naman kalakihan, hindi compare nyo ngayon. Talagang like for example, yung tinanggal na 89.9 billion sa PhilHealth pa lang. Saan kaya dinala yun? Kasi tingnan ninyo ito, mga maliliit, halos hindi nga abot ng 10 billion. Nakakagawa tayo ng mga ganitong proyekto. Ayan, BGC Ortigas Link. Ilan yan? 5.7 billion. Started noong October 2017, completed by 2020. 3 years, man. Hindi. It was supposed to be completed by 2020, but pandemic happened, so natapos na siya ng 2021. 4 years after. Ito naman, ito pinakauna na China grant. Ibig sabihin, full. Na ang China ang nagpondo niya. Nakita nyo, gaano kaganda yan. Yan, yan. Yan sa may Binondo. Yan sa Maynila. Ayan, connects Mandaluyong to Makati. Na-start siya completed siya ng 2021 at 2022 kasi dalawang pinag-connect niyan yung Pantaleon at saka Binondo Intramuros. Yan yung first. Ayan, si Xi Jinping, ayan, nung bumisita si PRRD sa China nung 2017, ano sabi niya? Pangako sa iyo, ayan. Gagawin natin yung bridge na yan. Si Marcos Jr., anong ginawa niya? Ano na ipagawa ng Amerika sa atin? Wala. Tayo pang gumastos dyan sa EDCA na yan. Diba, napakaganda ng bridge na yan? Diyan pa lang. Tiba-tiba na tayo sana sa mga flagship project sana ngayon. Pero anong nangyari? Flood control flagship project ang legacy ng Marcos Jr. nito. Next one is General Santos International Airport. Kailan inumpisahan ito? 2021 ang completion niya. Tingnan nyo naman. International airport pa yan. 1.1 billion lang yan. 1.1 billion, 800,000 passenger every year. Bicol International Airport. Completed ng 2021. Kailan yan inumpisahan? Sabi dito is conceptualized noong 1996. Never been done. Yeah. The project encountered delays kasi sa it was groundbreaking ng 2014, then 2016, and then 2018. So, 3 separate years ang groundbreaking niyan. Nakita nyo, ang ganda ng Bicol International Airport. Ganito sana may continuation, kasi syempre groundbreak niya 2014. Tapos pagpasok ni Duterte, natapos na siya ng 2018. Ay, hindi pala. 2021. Diba? Kaya international ang dating. October inaugurated ng 2021. Galing. LTO Central Command Center. Kung may nakikita kayo ngayon dito na ito po ay proyekto ni PRRD. Yan. 950 million.
Marami pala tayong magagawa sa 950 million. Yan, operations ng ano. Kaya nga nakita ninyo panahon ni PRRD, talagang ano, hindi ka pwedeng mangutong sa mga ano dyan, sa mga traffic enforcers dyan. Uhulihin ka pa. Pero ngayon, wala. Nagsibalikan na yung mga yan. MRT3 rehabilitation completed March 2022. 21.97 billion. ODA ulit yan. So, hindi mo talaga matatawaran yung mga ano, mga nagawa ni PRRD, ano. Ito, what's next for Bill before Duterte steps down on June 30th? The DPWH expects the following projects to be completed. Oh, ito, Samar, nangyari. Meron ba? Tinuloy ba yan? Flood risk management project in Cagayan, naumpisahan yan, pero anong ginawa? Tinuloy ba? Unified Grand Central Station. Ayan. Tinuloy ba yan? Malitubog Maridagao Irrigation. Tinuloy ba yan? Hindi. Naumpisan na yan actually. Motor Vehicle Recognition and Enhancement System. Wala. Walang continuity. Walang continuation talaga. So anyway, with the decision kahapon na hindi napagbigyan, and as much as we very very sad na marinig, makita ang ganong decision sa lahat ng mga nagawa ng isang Duterte brand sa Pilipinas, ito pa yung pinalit. Pero ganun pa man, hindi pa naman nagtatapos, hindi naman pa dito nagtatapos ang lahat. In fact, hihirit ulit tayo sa interim release na laban natin. Tingnan natin. Hindi pa tapos ang laban para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling hihilingin ng kanyang abogado sa ICC ang pansamantala niyang paglaya. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Sa kabila niyan, ayon sa Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, muli silang hihiling sa ICC na palayain si Duterte. Hihintayin lang daw nila ang resulta ng medical evaluation ng 80-year-old na dating Pangulo sa susunod na buwan. Giit ni Kaufman sa edad at kondisyon ni Duterte, hindi na siya maituturing na banta sa mga testigo. Para naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, final na ang ICC decision kaugnay ng interim release. Galing ka, magaling ka, ikaw na. Napangunahan mo sila. Para ba no, antayin muna namin ha. Yung medical evaluation next month at tignan natin from there. Mahaba-haba pang laban ito at mahaba-haba pa tayo magsasama dito. Sabi nga ni Tatay Digong, handa naman siya kasi sabi niya during flight to The Hague, sabi niya it will be a long battle para sa kanya, para sa atin. Tuloy lang ang ating suporta dito. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil sa atin din nagmumula ang lakas ni PRRD, yung support natin at syempre yung gabay ng buong may kapal. At bilang pagtatapos, meron kasing nakita na ewan ko kung saan nang galing ito, kung totoo ba ito, hindi. Meron daw mga orgy. May mga pinaggagawa daw na mga mga kalokohan, kababalaghan dyan sa may Malacanang. At pakinggan natin yung kung totoo ba ito o hindi. Malamang narinig nyo na ito. Ito. I can't take this. I think it's too big. Agoy! Ang salpak sa peta. Sinabi kasi ni Maharlika yan sa vlog niya 2 years ago yung may langisan daw. Nalangisan, okay? So, yes, sinabi ko sa inyo na itong Bugawlu
na BFF ni Bonget, okay? Lalangisan. Ay patuloy niyang pinapalangisan. Di ba? Pinapalangisan itong si Kuting ng Norte. Ngayon yung iba dito nasasaktan, Marlica, bastos ka. Agree. It's a kid. Talaga? At least may langis. So ang gusto nyo lang na boljakin natin, si Lenny. Pero pag si Bongbong hindi, Marlica, kung paano nyo boljakin, paano natin boljakin si Lenny nung siya'y tumatakbo at the rest ng gang niya. Di ba, tuwa kayo? Pero pag si Bongbong, Mama, Marlica, ganyan-ganyan ka, chuchu-chuchu ka. Diba? Ayon sa ating puting ahas, ito nagkakagulo-gulo na sila na naman sa Malacanang dahil sa pagdadala ni BFF, ng kanyang, ni BFF, langis. Niya, na taga Davao, sa mga, langis. Nako, madulas-dulas na langis papunta sa Malacanang. Ano Ilan kayang langis? Ilang babaeng may langis kaya Nako. ang binibitbit? Kaya naman si BA, ang babaeng jahas ay naghuhuramentado na naman. Kasi nga naman, hindi lang si BFF ni Bonget, okay, ang may alam dito sa langisan na ito, di ba? So ito ba yan? Ito pala yan eh. I can't take this. It's too big.